yung sa patient na nakahiga while nagpapasugot pa ito. Narinig niyo yung nakita niyo yung screen? Hi.今井さん、こんにちは。今井さん、こんにちは。そろそろお食事です。体調お変わりないですか？はい。じゃあお食事お持ちしますね。介助者は食事の時間であることを患者に告げて、患者の姿勢を整えます。必要があればエプロンなどをします。食べやすい姿勢になるように枕やタオルで調整します。お食事の前にお口の中を見せていただきたいと思います。お口を開けてください。口腔内を観察し、乾燥していたりねばついている場合は丁寧に口腔ケアを行い、清潔で湿潤な状態にします。今井さん、お食事お持ちしました。何ですかね。じゃあお魚ですね。患者に食事を見せて、食事を認識してもらいます。じゃあ今井さん、最初少しお茶を飲みましょうか。はい。まずは患者が飲みやすいものから含んでもらいます。口元へスプーンを入れる際はやや下から入れるようにします。これによって食べ物が患者の視界に入りやすく、タイミングよく口を開けることにつながります。スプーンを引き抜く際は上唇で食べ物を取り込みやすいようにまっすぐに引き抜きます。上からスプーンを入れると患者の顎が上がってしまいます。そのまま上方にスプーンを引き抜くことで頸部が伸展し誤嚥しやすくなるため、とても危険です。今井さん、お腹いっぱいになりましたか？じゃあ、お食事がお口の中に残ってないかどうかちょっと見せてください。食後は口腔内に食物残差がないか確認します。はい。So last time, nakalimutan ko pala i-share yung about yung sa Jukuso or yung sa bed so wait lang. So hindi ko pa lang share. So sa mga naka-work na ng yung may patient, for example, yung mga PDN. So ito yung mga examples. Nakita niyo yung picture. So medyo maselan yung picture. So ito yung mga examples ng Jokuso or yung mga pressure ulcers ng mga patients natin. So by stages kasi yan. So wait, hanapin ko muna yung picture. So ito, palakihin natin yung picture. So itong sa picture, yung first stage, ano pa siya? So medyo
medyo reddish pa siya. So nasa first layer ng skin pa yung pula. Then after nun, if hindi maagapan, so parang parang inaano ng infection yung skin ba. So nagdi-dip yung infection. So from dermis to epidermis. So until pupunta na siya sa fats. Then after nun, pag hindi talaga naagapan, so pupunta na siya dito sa may fats. Then yung iba, sa last stage, yung iba is nakikita na yung white or yung bony na part ng skin natin. So yun, nakakaawa yung patient pag hindi maagapan yung ganito, yung mga merong bed sores or decubitus ulcer. So pag nakita niyo yung patient na meron na siyang parang reddish na part sa ano niya, bony part ng body niya, so i-inform niyo kaagad yung ano tawag dito? Inform niyo kaagad yung nurse para or yung team leader ninyo para maagapan kaagad yung patient ninyo. So hindi lumala yung sakit or yung bed sores ng patient. Sige, next. Wait, share ko. Shares. So next, nursing care related to elimination needs. So after natin kumain, mag-poop na naman. So Ma'am Kath, yun di ko desay. Significance of excretion. Excretion serves to remove waste products from the body. The waste products include urine, feces, sweat, carbon dioxide, etc. Excretion is an essential mechanism of the human body to stay healthy. Moreover, the excreted urine and feces show the state of health of the individual. It is important to provide nursing care based on the reason why nursing care related to elimination needs is necessary. Excretion is an activity that makes people embarrassed. It is important to support the user by understanding how she feels when you provide care related to elimination needs. Ay. So importante talaga na ma-remove yung mga waste products sa katawan natin. So through urine or sa feces or sa poop natin or sa sweat, then sa carbon dioxide. So yung carbon dioxide, pag umutot ka, yung carbon dioxide or sa pag exhale, so yun, carbon dioxide. So dapat talagang maalis sila sa body natin kasi nakakasira siya ng katawan kapag na-stuck siya doon. So imagine niyo lang hindi kayo makapoop ng ilang araw. So parang hina na yung katawan nyo. So ano din yan, nakakasira din yan ng ano natin, ng ng intestines natin. Then if yung wiwi nyo din is if pinipigilan niyo yung ihi ninyo, so may tendency na UTI kayo. So dapat talaga ilabas. Then yung pag-excretion, so like for example, mag-poop ang patient, so feeling talaga or parang na-embarrass talaga sila, parang nahihiya sila ba? Like for example, if magpa-assist sila sa atin, so dapat wag nating i-judge ang mga patient natin and wag din natin silang pagtawanan or sabihan na, uy, ang bako naman ang ano mo, yung tae mo, ganyan. Kasi mas lalo silang parang parang nasa-shy sila ba? So parang ayaw din nila maka-feel ng ganun. So parang nahihiya din sila pa pag ganyan. So baka next time ayaw na nilang magpaalaga sa inyo kasi parang pinapahiya niyo yung patient. So next, mechanism of excretion, Ma'am Girly, yun di ko decide. Mechanism of excretion. Number 1, mechanism of urination. The urine is formed in the kidney, then stored in the urinary bladder, and finally excreted through the urethra, which is called urination. When a volume of 200 to 300 ml urine is in the urinary bladder, the individual feels the need to go to the toilet, which is called the urination urge.
urge. Region of the body related to the formation of urine. Yan. Function of the kidney. The kidney filters waste product from the blood and form urine. Centers involved in the control of urination. They are located in the cerebrum, brain stem, and spinal cord. Function of the ureter. The ureter is the tube that transforms the urine formed in the kidney to the bladder. Function of the urethra. The urethra of a male is long, and that of a female is short. The male urethra is surrounded by the prostate. Function of the bladder. The bladder is a pouch that stores urine. It has a capacity of about 500 ml. An individual feels the urge to urinate when about 200 to 300 ml urine is in her bladder. Right. So, ito yung mechanism of urination. So, nakita nyo na naman sa video last time, yung paano ma-form yung ihi, di ba? So, dito ito yung mga centers involved in the control of urination. So, yung sa brain natin, cerebrum, brainstem, and spinal cord. Then, yung function ng kidney, so ito yung nag-filter ng mga yung blood or dugo natin. So, pag na-filter na, nakuha na niya yung mga waste galing sa dugo natin, so nagiging urine na siya or ihi. So, after dun, dadaan yung ihi dito sa ureters natin. So, pagdaanan niya dito sa ureter, magsa-stock muna siya dito sa bladder natin. So, yung bladder natin is, pwede siya makastock ng ihi na until 500 ml. So, yung pag napuno na siya ng mga 200 to 300 ml, so parang nagsisignal na yung brain, nagsisignal na yung bladder papunta na sa brain na, uy, naihi na ako brain, ganyan. So, yung brain din, sinisignal niya, nagsisend din siya ng signal para sa urethra na, or sa sphincter natin na mag-open na sa urethra natin. So, yung urethra ng babae is small lang. So, kaya prone tayo sa UTI kasi yung urethra natin is malapit lang sa puwet natin. So, for example, if pag mag-wash kayo ng vagina ng babae, so dapat from front to back. So, hindi nyo unahin yung puwet kasi kunyari na tumai yung patient ninyo. So, baka mapunta yung tae sa urethra ng patient. So, dapat unahin nyo muna i-wash yung sa vagina, then papunta sa likod sa puwet ng patient. Then, sa lalaki naman, mas mataas yung urethra ng patient or ng mga lalaki. So, hindi sila prone sa UTI kasi malayo naman yung puwet malayo yung puwet kaysa sa urethra. Then, next, mechanism of defecation, Ma'am Joy, yun di ko nasay. Mag-view rin. Oh, kita rin mo, ma'am. Medyo lag ang signal. Ay, sige. Okay na po. Right. Yeah. Marinig mo kasi sa'yo? Yun di ko nasay. Hello? Mechanism of defecation. The food and liquid consumed orally are transferred from the mouth to the stomach, where digestion begins. The food and liquid then move to the small intestine, where the nutrients and water are absorbed. The waste products, etc., remaining after absorption, become feces and are expelled from the body. This is called defecation. When the feces accumulate in the intestine of an individual, she feels the need to go to the toilet, which is called the defecation urge. The urge disappears as time passes. Regions of the body related to the formation of feces. Oral cavity.
The food taken from the mouth is chewed and mixed with saliva for easier digestion. 2. Esophagus. Food passed through the esophagus. Stomach. The peristalsis starts with the food is sent to the stomach, and the food Asa na ka? Dali na. Number 3, stomach. The stomach. The peristalsis starts when the food is sent to the stomach, and the food is digested by a secreted gastric juice. Feces are formed passing through the ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon. Number 4, small intestine. Food is digested and the nutrients and water in the food are absorbed. Number 6, anus. Feces are excreted from the anus. Okay, so ito naman yung sa mechanism of defecation. So kailangan din malabas yung mga kinakain natin. So para hindi siya ma-stuck sa tiyan natin or sa body natin. Kasi pag hindi naman siya malabas, so yun, yung masisira yung intestines natin. So much better talaga if everyday kayo maka-poops para the more kasi na healthy daw yung tiyan natin or yung intestine natin. So the better kasi hindi tayo prone na magkakasakit. So much better talaga na kumain kayo ng foods na mas easy ma-digest, then mas easy siya malabas yung poops. So for example, if palagi kayong nag-constipate, so kumain kayo ng mga foods na rich in fiber. So yung mga green leafy vegetables, ganyan. Then more on water. And then ito yung mga regions of the body related to the formation of feces. So nakita, I think na na din ito sa video, yung sa digestion. Explain ko na din before, pero i-review ko na lang ulit. So ito sa oral cavity, so dito papasok yung pagkain, then dadaan sa esophagus, then sa stomach, doon na yung peristalsis na mangyayari. So lalabas yung mga secreted gastric juice. So yung gastric juice, ito yung para siyang acid ba na nilalabas ng stomach natin para matunaw yung food. So pag hindi ka kumakain, pag walang laman yung tiyan mo, always siya nagre-release pa rin ng juice, then yung acid. So yung stomach kasi natin mayroon siyang protective layer ba. So for example, if walang laman yung tiyan mo, so palagi siya nagsisecrete ng juice, so tatamaan yung protective layer ng tiyan mo. So if walang food doon, yung matatamaan yung wall, nagiging siya, parang nagko-corrode ba yung tawag doon? Para siyang i-imagine nyo na lang na parang acido tapos nilagay nyo sa skin nyo. So di ba nabuburn yung skin ninyo. So yun yung nagko-cause ng isa sa nagko-cause ng ulcer or yung stomach ulcer kasi walang laman yung tiyan nyo. So yun nasusugatan yung wall ng wall ng stomach ninyo. So yung protective wall pag palaging natatapunan ng juice or yung acid, nagiging siya, parang anong tawag dun, parang nagiging kagaya nung sa picture kanina ba yung sa bed sore. So nagiging malalim na yung sugat. So yun nagiging acid ulcer. So 'di ba pag may ulcer yung patient, so sasakit talaga yung tiyan. So meron kaming patient before sa Gmall, doon trabaho pa ko sa isang mall sa Davao. Meron kaming employee na grabe talaga sakit daw ng tiyan niya, ganun kasi meron na pala siyang ulcer. So yun, imagine niyo lang na pag kunyari may sugat kayo tapos nilagyan ng asido pa yung sugat ninyo, so yun yung klase ng pain na may-feel ninyo. Then small intestine, so yun. Small intestine naman, ito yung na-absorb niya yung mga nutrients ng food. Then yung sa large intestine naman, so after sa small intestine, pupunta naman siya sa large intestine. Tapos kukunin niya naman yung natirang mga nutrients, then yung water. Then pag okay na dito sa large intestine, maka-feel na siya ng
yung sa rectum natin, maka-feel na siya ng urge to defecate or parang gusto niya na mag-poop. So dito lalabas yung poop natin sa anus. So next, ito yung proper posture during defecation. So much better if meron kayong stool or upuan dito sa paanan ninyo para maganda yung position ninyo sa pag-poop. Para lalabas yung para mabuti, para mas mabilis yung paglabas ng ano ninyo, ng poops ninyo. So ito yung normal and abnormal urination. So sa volume, 1,000 to 1,500 ml per day yung normal. Yung abnormal naman is 2,000 to 300. So sobra-sobra naman. So ang tawag niyan is polyuria. Then if 300 to 500 ml naman or less, yan yung oliguria. So if may patient kayo na need na i-monitor yung ihi niya, kunyari naka-catheter, so yun, di ba? Need yung i-measure yun. Yung yung bag ba? So yung ilagay niya sa parang ang tawag dito, bottle, then meron siyang number kung ilang ml siya. So isusulat niyo yan. Yung iba din is naka-diaper. So meron tayong, yung patient natin is meron siyang parang maliit na weighing scale sa ano niya, sa kwarto. So yun, ilagay mo lang doon yung empty na diaper. Tapos after na sa empty na diaper, i-subtract niyo yun or i-measure niyo ulit yung diaper na may laman. So i-minus niyo lang yun. So yun yung ihi niya sa time na yun. So ilista niyo rin yun, yung details na yun kung ilang ihi. Kasi i-check yan ng nurse. Then frequency, if ilang times siya nakaihi, so 4 to 6 times per day. So if naka-catheter naman yung patient ninyo or naka-diaper, so no need na tong frequency kasi hindi nyo naman ma-measure kung kailan siya nagwiwi. Then 10 times or more, yun yung polyuria. So always siyang pabalik-balik sa CR. Then yung amoy, no smell, or meron siyang smell pero hindi siya yung grabe na amoy ba. Then abnormal urination, strong ammonia smell. Ito yung mabaho na talaga. Then normal urination, yung color niya is light yellow to transparent. Then abnormal urination, muddy, dark brown, or red. So pag ganito na yung color ng ihi ninyo or ng patient ninyo, so ipa-report nyo kaagad yan sa nurse. Then if umiinom naman siya ng gamot or meron siyang tinitake na vitamins, like for example, vitamin C, so normal lang niya, yung ihi niya is color yellow or parang yellowish, dark yellow, parang ganyan ba? Yellow to orange. So dahil lang yan sa vitamins. Then if kumakain din siya ng mga foods na may coloring, so yun, like for example, yung before kumain kami ng mangga na may bagoong, so pag-ihi namin or pag-ihi ko na shock ko kasi may pink na yung ihi ko. So dahil pala yun sa bagoong. Then state of defecation. So ito din yung normal and abnormal defecation. So yung defecation is yun yung pag-poops. So frequency 1 to 2 times per day. So yun yung ang tawag doon. Ito yung normal lang. Kahit 1 to 2 times, mas better if 1 to 2 times per day ka nakaka-poops. Yung abnormal naman is hindi siya everyday nakaka-poops. Or meron ding iba is yung yung every hour ka naman nagpo-poops or every minute. So yun yung ang tawag dito, diarrhea din naman ang tawag nun. Then yung color, dark brown. Then abnormal, red, black, and white. So depende pa rin yan kung ano din yung kinakain ninyo sa araw na yun. So for example, kumain kayo ng mga gulay lang. So may tendency talaga na yung poops ninyo is may color green, ganyan. Then if nag-take din kayo ng iron supplement, so kagaya ko, nag-take din ako ng sangobion minsan. So yun, yung poops is black kasi yun yung kasi ng iron supplement, nakakakos siya ng black na stool. Pero if hindi ka naman nag-take ng iron supplements or hindi ka kumakain ng foods na rich in iron,
So, then yung poops mo is color black. So, dapat ano mo na yan, ipa-check mo na din sa doktor. So, tools used in providing nursing care related to elimination needs. So, ito yung mga ginagamit ng mga patient natin. Kunyari, hindi na sila makakapunta sa CR. So, ito, portable toilet. So, if yung patient nyo is able pa siya makaupo sa CR, sa ano tawag din? Sa toilet, so pwede niya gamitin itong portable toilet. Pero pag yung patient nyo naman is dekero pa siya pumunta ng CR, tapos hindi siya nahihirapan, so pwede naman diretso na lang siya sa CR. Pero if yung patient nyo is nahihirapan siyang maglakad ng malayo, so pwede lagyan na siya ng portable toilet sa kwarto niya para doon na siya mag-ihi. Then, if yung patient nyo naman is if nakahiga or need mag-wheelchair para pumunta sa CR, so paggabi, pag yakin, ito na lang binibigay namin sa kanila yung urinal, portable urine bottle or bedpan para hindi na sila pupunta pa ng CR para mag-CR kasi tahihan na yan. Kasi apat lang kayo or yung minsan nga sabi ng student ko na mag-isa lang daw siya ngayon nag-duty ng night shift. So tahihan na yan. So dapat mag-ano na lang, mag-bedpan or mag-urinal. Yung iba din is if hindi na nila alam if naiihi na sila, ganyan. So, ito yung gagamitin nila diaper. Yung patient natin na gumagamit din ng urinal is yung mga patient natin na alam pa nila na naiihi sila, ganyan. So, pwede sila gumamit ito. So, if hindi na nila alam, if naiihi sila, ito yung gagamitin na yung diaper. So, next, effect of reduced functions and disorders of excretion. So, ito yung mga effects. So, si Ma'am Jeremy, pwede nakamakabasa, Ma'am Jem? Hi, Jer? Ma'am Jeremy? Opo, say. Ay, sige, go. Hindi ko decide. Urinary incontinence. Urinary incontinence refers to the involuntary leakage of urine. Kinds of urinary incontinence. Stress urinary incontinence. Urinary leakage due to coughing, sneezing, etc., causing abdominal pressure. Urge incontinence. The individual gets a feeling of wanting to pass urine but cannot hold it and suffers urinary leakage before getting to the toilet. Overflow incontinence. Minor urinary leakage occurs because the urinary tract gets closed due to prostatic hyperplasia, etc. Reflex incontinence. Leakage of urine occurs due to spinal cord injuries, etc. Functional incontinence. Leakage occurs because the individual cannot complete all the movement related to the urination in time. Leakage occurs as the individual cannot make it to the toilet in time because she does not know the location of the bathroom due to dementia, etc. Okay. So, ito yung mga kinds of urinary incontinence. So, stress urinary incontinence. So, for example, if nauubo yung patient mo or nag-atching, so, naglilik yung ihi niya. So, pag buntis ka din, ganyan din minsan nangyayari sa atin. For example, nabuntis ka, tapos umatching ka or umuubo. So, minsan naglilik din yung ihi natin. Kasi dahil yan sa abdominal pressure. Then, urge incontinence. So, the individual gets a feeling of wanting to pass urine. So, parang gusto na niyang umihi, pero hindi niya ma-hold yung ihi niya ba. So, yun, may tendency din na nadilik yung ihi niya before siya makaabot sa toilet. Then, overflow incontinence. So, minor urinary leakage because the urinary tract gets closed due to, so if meron siyang prostatic hyperplasia o yung sa mga lalaki, if may sakit sila sa prostate, so may leakage din kasi yung ibang may prostate, lumalaki yata yung ano nila, may sa prostate. So parang naiipit yung sa ihian nila. Then reflex incontinence, so leakage of urine occurs due to spinal cord injury. So yung patient natin is may sakit sa spinal cord or na-disgrasya siya, ganyan. Functional incontinence, leakage occurs because the individual cannot complete. So hindi niya ma-kumpleto yung movements related to urination in time. So, yun.
yung patient natin is mayroong dementia, ganyan, nakalimutan niya saan yung location ng CR. So, yun, naabutan siya ng ihi niya. Then, sa constipation naman, constipation refers to a state in which the frequency of bowel movement or volume of the feces are continuously lower than usual. So, yun, yung sinabi ko kanina, if hindi everyday makapoop yung patient, or for example, yung normal day, like for example sa akin, hindi din kasi ako everyday nagpo-poop, pero hindi ibig sabihin na constipated na ako. So hindi lang normal sa akin na everyday. Yung normal kasi sa akin, like for example, every other 2 days, ganyan. Yung iba din is normal nila every after 3 days. So pero if for like for example, umabot na ng 1 week, ganyan, na hindi pa rin nakapoop yung patient ninyo, so dapat ask nyo na yung nurse kasi para mabigyan na siya ng parang gamot na para lumabas yung poops niya. Or if hindi pa rin lalabas, so yun, i-enema na yung patient natin. So yung organic constipation occurs when the path of feces is blocked. So for example, yung sa puwet niya or sa colon niya may tumor or inflammation. So hindi nakakalabas yung tae. So points of nursing care, so dapat papuntahin natin yung patient sa CR regularly, then painumin ng tubig. Then, yung fiber diet. So, for example, more on leafy vegetables or yung papayas, ganyan. Or saging na pampapoops. Then, including exercise. So, importante talaga mag-exercise para magalaw yung ano natin, yung intestines natin. Then, if hindi pa rin mag-improve, so dapat i-inform na natin yung medical staff. Then, yung diarrhea naman, ito yung hantay ng constipation. So, ito naman is palagi siyang napupoops kasi loose or watery yung feces niya. So, dapat para hindi siya ma-dehydrate yung patient natin, painumin natin siya ng tubig or yung mga normal temperature sports drinks. So, for example, yung Pocari Sweat, ganyan, or yung Gatorade, yan. And ito parang lalabas to sa exam, may patient, may student ako na lumabas ito yung sa exam niya. Yung how the user pag diarrhea ha, how the user drink warm water or normal temperature sports drink. Kasi sa exam daw niya parang lumabas dun sa choices niya is merong cold, painumin daw ng cold water, ganyan. So dapat is warm water if may diarrhea, if may diarrhea yung patient mo, drink warm or normal temperature sports drink. So as the watery feces can irritate the skin around the anus, so dapat wash off. For example, every minute ka na pupoops, 'di ba? So parang nakaka-irritate siya sa puwet. Yung ibang patient nga, lalo na sa mga bata, is nag-aano yung puwet nila, yung nagka-rashes. So dapat i-wipe or i-wash talaga maigi yung wet na area. Then acute diarrhea may be caused by an infectious disease. So dapat i-report ka agad sa medical staff or sa nurse. So excretion is affected by psychological stress. Carefully assess the condition of the user and listen to the user's complaints. So yung iba din, nagkaka-diarrhea sila dahil parang excited sila, ganyan. Or meron silang parang kinakabahan sila, ganyan. So attentively observe the state of the excreted urine and feces. So if you suspect a physical problem, i-report ka agad sa nurse. So process of the activities involved in excretion. So ito yung process. So yung patient, alam niya na naihi siya or natatai siya. So pupunta siya sa toilet. So pulls down the pants, gets ready to urinate or defecate. Then napupo siya ng wiwi. Then wipes and cleans flushes and toilets. Pull up pants. Then exits the bathroom. So i-encourage niyo yung patients niyo na always mag-wash ng hands every after mag-CR. Kasi yung iba, hindi sila nag-wash hands. So, imagine nyo na lang, hindi sila nag-wash hands, no? Tapos galing sila sa toilet. Then, yun, naghahawak sila ng mga ng mga doorknobs, ganyan. Tapos mahawakan nyo. So, good luck talaga. The user who needs toilet assistance suffers from heavy psychological burden. So, it is necessary to provide nursing care, making sure that her dignity is maintained. So, dapat talaga na huwag nating parang ipa-feel sa patient ba na nakakahiya na mag-ask sila ng help sa atin. So, dapat pag i-assist natin yung patient, i-maintain pa rin natin yung dignity ng patient. So, dapat
kunyari sa room sila or sa pupunta sila sa toilet, so dapat ano tayo ng takip pa rin para hindi sila ma-expose sa public. So, mag-break muna tayo saglit guys kasi ma-off na naman tong Zoom natin. Then after, isend ko sa inyo yung link. Okay.